Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y litong-lito at hindi alam ang gagawin. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay sending. Sa mga unang araw ng Adbyento, tayo ay inaanyayahang maghanda. Pero ang paghahandang ito ay hindi paghihintay na walang ginagawa, kundi isang aktibong pakikilahok sa misyon ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, isang salita ang tumatagos sa puso ng misyon. Sending, pagpapadala. Makikita natin si Jesus na lumilibot, nagtuturo, nangangaral, nagpapagaling. Pero hindi lang siya dumating upang gawin ang lahat ng gawain. Dumating siya upang maghasik ng habag at magpadala ng iba upang ipagpatuloy ito. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alagad. Binigyan niya sila ng kapangyarihan at pagkatapos, isinugo niya sila. Ganito ang puso ng Adbyento. Hindi lamang ito panahon ng pagbibilang ng araw papuntang Pasko. Isa itong paanyaya na muling matuklasan ang ating misyon. Lahat tayo ay tinatawag at pagkatapos ay ipinapadala. Hindi lang ang mga pari, madre o mga misyonero, lahat tayo sa ating pang-araw-araw na buhay ay isinusugo ng Diyos upang maging tanda ng kanyang kaharian. Minsan, iniisip natin, sino ba naman ako para ipadala ng Diyos? Pero tingnan mo ang mga alagad, mga simpleng mangingisda, dating maniningil ng buwis, mga ordinaryong tao. Ang mahalaga ay hindi ang galing, kundi ang bukas na puso. At ito yung hamon sa atin, tumugon sa tawag ng Diyos at hayaan siyang gamitin tayo kung nasaan man tayo at ano man tayo. Sa bahay, pinapadala tayo ng Diyos upang maghasik ng pag-unawa at pasensya. Sa trabaho, pinapadala tayo upang maging tapat at makatao. Sa simbahan, ipinapadala tayo upang maglingkod ng may kababaang loob. Sa ating lipunan, ipinapadala tayo upang tumindig para sa katarungan at katotohanan, para sa awa. Sa bawat sulok ng buhay, may misyon tayong dala-dala. Hindi laging madali ang misyon. May pagtanggi, may pagod. Minsan, hindi natin alam kung may epekto ba ang ginagawa natin. Pero sinabi ni Jesus, gamitin ninyo ang kapangyarihang ibinigay sa inyo. Magpagaling, bumuhay, maglinis, magpalaya. Ibig sabihin, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat. Ang Diyos ang nagbibigay ng kakayahan. Ikaw ang kanyang kasangkapan. When God calls, He supplies. Sa panahong ito ng Adbyento, habang abala ang mundo sa dekorasyon at pamimili, tayo ay tinatawag na magtanong,
Paano ako ipinapadala ng Diyos ngayon? Baka kailangan mong humingi ng tawad. Baka may kailangan kang patawarin. Baka may nangangailangan ng iyong presensya o isang salita ng pag-asa. Baka ikaw ang sagot sa panalangin ng isang taong matagal nang naghihintay ng pagdamay. Si Jesus ay nagmula sa puso ng Ama at isinugo sa mundo. Ngayong panahon ng paghahanda, siya naman ang nagsusugo sa atin. Hindi upang gumawa ng malalaking bagay o dramatikong bagay, kundi upang itanim ang butil ng pag-asa sa bawat araw. Huwag kang matakot. Sa pagpapadala, hindi ka nag-iisa. Sa bawat hakbang, kasama mo ang Espiritu. Sa bawat pagsubok, ang kapangyarihan niya ang kumikilos. Sa bawat mabuting gawa, ang kanyang presensya ang sumisikat. Pagpapadala, sending. Ito yung salitang bumabalot sa ating pananampalataya. Ang Diyos ang unang nagpadala ng kanyang anak sa ating lahat para sa ating kaligtasan. At ngayon, tayo naman ang kanyang ipinapadala. Sa bawat sandaling pinipili mong magmahal, magpatawad, magsakripisyo, maglingkod, doon ka ipinapadala ng Diyos. Kaya nga, magtanong tayo sa ating sarili at magnilay. Saan kaya tayo isinusugo ng Diyos ngayon? Sa ano kayang paraan tayo magsasabuhay ng misyon ng paghahasik ng pag-ibig, habag at pag-asa sa ating kapaligiran? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa iyong pagtawag at pagtitiwala. Sa panahon ng Adbyento, buksan mo ang aming puso upang marinig ang iyong panawagan. Turuan mo kaming maglingkod ng may kababaang loob at tapang. Isugo mo ako, isugo mo kami, Panginoon, kung saan may pangangailangan ng pag-ibig mo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.